Okay, heto na nga, no? Booking na itong Malacanang. Nabuking ang Malacanang sa pagsisinungaling nila. Heto yung balita ha. Itong bakit nagsisinungaling itong Malacanang patungkol po dito sa usapin ni Bersamin. Ayan, itong si Auntie Claire Castro ngayon ha, nagsisinungaling. Hindi pa pala nag-resign itong si Bersamin bilang delikadesa. Gawa-gawa lang ni Auntie Claire na nag-resign itong si Bersamin for delikadesa. Ang sabi ni Bersamin, ano bang sabi ni Bersamin? Late ko nang nalaman na tinanggal na pala ako. Yan, tinanggal siya ha, hindi siya nag-resign. Mamaya ipapakita ko yung video na yan kasi heto po, booking na booking ang Malacanang sa kanilang pagsisinungaling, okay? At heto pa, si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na rin, kumanta na rin. Hindi ito natin na-cover ha, pero magre-react po tayo dito sa mga sinasabi ni VP Sara, okay? At heto pa, ang pinakamatinding nangyari ngayon, trending na trending itong balita patungkol po ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Gusto niya nang paimbestigahan itong mga sinasabi ni Zaldico dahil nakakabahala po ito sa taong bayan. Imagine ang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay involved sa malawakang korupsyon. At yan ang tama ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Hindi po basta-basta kung nagkakaso lang ng kung ano-ano. Kasi po, pamumulitika yung iba. I believe na itong ginagawa ni Congressman Paulo Pulong Duterte ay hindi po ito pamumulitika. Hindi kagaya ng mga aklaan dyan, no? Imagine mo, itong si aklaan, yung ngiwi party list. Sinabi niya na hindi pa namin masampahan ng impeachment si Bongbong Marcos kasi wala naman tayong basihan, wala pa tayong ebidensya. Bobo, ang bobo mo. Pero doon sa confidential funds ni VP Sara, pinaimbestigahan nyo na walang ebidensya. Utot mo, ngiwi ka talaga. Magsama kayo ng bangag na presidente, puro kayong ngiwi di ba? Mamaya ipapakita ko yung video na yan kasi mahalaga po na mabigyan po natin ng pansin itong panawagan po ni Congressman Paulo Pulong Duterte na masampahan na po ng ma-investigate na itong si Zaldico sa House of Representatives kasi ito po, it involves a lot of money that is na napupunta lang sa bulsa ng mga buhayang kongresista dyan, okay? At heto pa, last but not the least na ating pag-uusapan, nag-away na po itong si First Lady Liza Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Pikon itong si Liza Tanas dahil dito sa mga sinasabi ni Senator Amy. Nagpapanik na itong si Liza Marcos. Yan, natataranta na kayo sa inyong mga kabalastugan ninyo, di ba? Ito, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, so heto. Heto yung marami po ang napansin, no? Tama talaga na itong si Auntie Claire Castro sinungaling. Pati itong si Bersamin, feeling niya ay binastos siya. Feeling niya na insulto siya. Okay? Kasi hindi naman pala nag-resign siya for delikadesa. Sabi niya, it's too good to be true, no? Parang maganda yan. Parang okay yan na nag-resign for delikadesa. Pero hindi po talaga ganyan ang nangyari. Ang nangyari, siya yung kinahuli-hulihang taong nakaalam na tinanggal na pala siya. Nabalitaan na lang niya sa media na, tinanggal na pala. Tinanggal si Bersamin ni Bongbong Marcos. Tinanggal siya ha. That's the word. Tinanggal siya. Hindi siya nag-resign. Pero ang sabi niya ay nauunawaan raw niya si Bongbong Marcos. Hindi raw siya galit ni Bongbong Marcos. Okay? Sa totoo lang, mamaya ipapakita ko muna itong balita na ito at meron akong reaction dyan. Meron akong analysis dyan patungkol kay Bersamin. Ito, panoorin natin. Hindi nag-resign, kundi pinalitan daw si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Pinalitan si Bersamin. Pumalag din si Bersamin sa pagkakadawit ng apo sa insertions sa 2025 national budget. Narito ang report. Both officials respectfully offer ito yung sinabi ni Castro na nagsisinungaling siya dito ha. And tendered their resignations out of delicadeza. Yan ang sinabing dahilan ng palasyo nang inanunsyong nagbitiw na sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman noong Lunes. Meaning to say, pati itong si Pangandaman rin. Hindi lang nagsasalita ito ha, pero
Feeling ko tinanggal rin ito ni Bongbong Marcos. Pareho silang idinawit sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Pero sa panayam ko kay Bersamin sa One Balita Pilipinas, sinabi ng dating Executive Secretary na hindi siya nag-resign. Hindi siya nag-resign. Klaro po yun Klaro po yun. Papatunayan natin. Si Bersamin mismo ang nagsasabi. Sasabihin na naman ng mga loyalista dito mga trolls dito na tayo po'y nagsisinungaling. Pakinggan natin si Bersamin. Babaraw siya sa pwesto. Idinaan daw yan sa isang tao na malapit sa kanya. Imagine that one Si Bersamin, tanggol ito ng tanggol kay Bongbong Marcos. Halos na lang lahat ng mga akusasyon laban dito sa Pangulong Marcos. Inaaway lagi si Marcos, 'di ba? Inakusahan na gumagamit kung ano-ano mga isyong ibinabato ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Itong si Bersamin ang laging kumakampi kay BBM. Ipinagtanggol araw-araw ni Bersamin itong si BBM. Pero look at what happened now. Tinanggal ka. Tinanggal ka, Bersamin. Sinibak ka sa pwesto, ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, confirm na si Bongbong Marcos, walang utang na loob. Confirm na itong si Bongbong Marcos manggagamit. So confirm na ikaw ay trinahidor at walang utang na loob, ginamit ka lang ni BBM. Confirm. Ayaw nyo kasing maniniwala di ba? Dati sinabi, ikaw, gabinete ka ni former President Duterte dati. Yan ang napala mo, Bersamin, sa pagiging balimbing mo. Di kinain mo rin yung pagiging balimbing mo. You get a taste of your own medicine. Sinibak ka rin. Yabang-yabang mo, Bersamin, di ba? Nasaan yung yabang mo ngayon? Gaya ka lang ni Torre. Si Torre trinahidor rin. Hanggang ngayon, nag-promise sila kay Torre na bigyan ng posisyon, bla bla bla. Hanggang ngayon, walang posisyon. Di ba? Anong ibig sabihin, Bersamin? Bumirang sa iyo. Nakarma ka. Nakarma ka. Trinidor ka. Di ba? Kasama na yan si Auntie Claire Castro. Kung gaano kasinungaling ang Pangulong Marcos, ganyan rin kasinungaling si Auntie Claire Castro. Di ba? Kawawa ka ngayon, hindi tayo dapat maawa dito sa taong to di ba? Yabang-yabang mo noong ikaw ay nasa posisyon mo. Trahidor ka kasi kay Duterte di ba? Ang trahidor ay dapat ring trahidorin. So trinahidor ka rin ni Bongbong Marcos. Deserve mo yan. You said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? Sinibak siya bilang executive secretary. He was trusted with that responsibility. Magsama kayo ni Atty. Vic Rodriguez. Puntahan mo si Atty. Vic Rodriguez dahil trinahidor rin si Atty. Vic Rodriguez. Humingi ka ng payo doon. Totoo. Pero si Atty. Vic Rodriguez, ginawa niya lang ang lahat. Nung panahon ng kampanya. Nung nalaman po ni Atty. Vic na medyo wala na ito, parang hindi na ito yung aming ipinaglalaban nung sa 2022 campaign, umalis na si Atty. Vic. Ikaw, pinanindigan mo kahit mali. Yung advokasya ni former President Duterte, ginamit mo lang si Duterte. Ngayon, ikaw naman ang ginamit. Deserve. Sabihin sa akin na I have to go. Magandang pakinggan. I have to go. You have to go. Pahinga ka na. Pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. I do not hesitate. Dahil sa pleasure ni President ako, message was very clear that I had to go. Bye-bye. I hate to see you go. Deserve. Hindi naman ako pinta. Nasasaktan ka, no? Di ba? Deserve mo yan. Manggagamit ka kasi. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, nangyari ang balasahan sa gabinete matapos magpadala ng sulat si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ginamit lang ang pangalan ni Pangulong Marcos ng ilang tao sa Malacanang. Yan ay sina dating Presidential Legislative Liaison Office Head Adrian Bersamin at dating Education Undersecretary Trigiv Olivar. Si Adrian Bersamin ay apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Bersamin. Matatandaang sinabi ni dating Congressman Zaldico sa kanyang
video na kinumpirma niya kay Yusek Bersamin na pinapasok ni Pangulong Bongbong Marcos ang 100 billion pesos sa 2025 budget. Dinepensahan naman ni dating ES Bersamin ang kanyang apo sa pamangkin na si Yusek Adrian. Hindi raw siya sang-ayon sa pagkakadawit nito sa isyu ng katiwalian. Mahal na mahal ko Jordan para kung sariling anak na. Hindi ko maintindihan kung bakit nadadamay ng ganyan yan. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Pero nang Kasi, nagbatuhan na kayo ng putik dyan. Hindi tayo maghusga doon sa kanyang pamangkin na. Hindi tayo manghusga kung corrupt ba yun o hindi. Ang sa akin lang, kung hindi yun corrupt si Adrian, kung nadamay man lang yan, nadamay yan sa mga kabalastugan nyo. Diba? Nadamay eh. Pero, imbestigahan yan. Batuhan na kayo ng putik ngayon. Ang administrasyon ngayon, turo na sila ng turo ngayon. Dati, ang tinuturo nila si VP Sara, ngayon, wala na. Na gulo na talaga. tanungin kung konektado ba ito sa pagpapababa sa kanya bilang Executive Secretary. Hindi ko alam kung connected or not, but I presume na may kinalaman. Sinabi rin daw ni Bernardo kay Lacson kung saan napunta ang budget insertions. Si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 billion pesos. Si dating Executive Secretary Saan ka maniniwala? Ni Bernardo o ni Zaldico? Dalawa lang yan ha. Ang tanong, dalawa lang. Saan ba tayo maniniwala? Ni Bernardo o ni Zaldico? Ako, maniniwala ako kay Zaldico kasi doon sa House of Representatives, siya ang nagkokontrol sa budget ng pera ng Pilipinas. Di ba? Itong si Bernardo, hindi natin alam analysis ko lang ito, pwedeng magsinungaling itong si Bernardo. No? Tatawagan niya ng Malacanang. Ito yung gawin mo. Ako nang bahala sa iyo. Pwedeng ganun pero analysis lang po natin. Pwede tayong mali doon sa analysis. Sa Mindanao ang nagtiyak na marirelease ang isiningit na Yung kay Zaldico, analysis rin natin rin. Pero malaking chance na tama yung sinabi. Mas naniniwala ako that's my opinion. Mas naniniwala ako sa sinabi ni Zaldico may resibo may picture May picture di ba? Si Bernardo, meron ba? Wala. 2025 national budget. Pero sabi ni Bersamin, wala siyang kinalaman sa kahit anong budget. Bakit pa sasabihin yan, triple hearsay yan? Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan dahil wala akong kinalaman dyan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will not allow myself to be dragged into anything na hindi ko naman ginawa. Hindi mo alam, di ba? Pero ang sabi ni Zaldico, si Bongbong Marcos has given instruction to you. Ikaw yung, ganyan yan Hindi naman yan direkta from BBM to Zaldico. Hindi yan ganyan. Dadaan yan sa mga sekretary. Ikaw yung sekretary, di ba? So malaking posibilidad na tama yung sinabi ni Zaldico. Pero wala naman akong pakialam. So I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao. Sinaktan? Nasaktan ka pala? You deserve it. Dahil sinaktan mo rin ang taong bayan sa pagtrahidor mo kay Duterte. You get the taste of your own medicine, Bersamin. O na kalahigan ko. Respetuhin ko sila rin. Sa gitna ng isyu ng korupsyon at kahit wala na siya sa palasyo, naniniwala si Bersamin na hindi dapat palitan o pababain sa pwesto si Pangulong Marcos. Alam mo, si Presidente, napakagaling na tao yan. I'm not disparaging si Vice President. Ang Napakagaling na tao. Are you sure? Yun ba ang description ng magaling mo, Bersamin? Kaya pala. Kanya, but I think Sa hangang-hanga ka kay BBM na magaling, ganyan ka kabobo. Sa kabobohan mo, natanggal ka rin. Dahil bobo ka Hindi ka marunong mag-analyze ng magaling. Magaling si BBM. Yan ba ang magaling? Na yung ating stock market sa Pilipinas, yung ekonomiya natin, bumagsak ng bumagsak, tapos sasabihin mong magaling? Bakit nasabi ni Bersamin na magaling si BBM? Magaling kasi nasa pwesto siya at that time. Siyempre, di ba, di ba? Malaki sweldo ng executive secretary, di ba? Magaling. Ikaw lang ang nabubulahan dyan sa pagiging executive secretary mo, di ba? Yung taong bayan ang tanong, magaling ba siya? Cater for the Philippines to stay with President Marcos. Mga kapatid, so yun po trinahidor si Bersamin. Kayo, ang tanong ko dito sa issue na ito, naniniwala ba kayo na itong si Bongbong Marcos at itong si Ante Claire Castro ay nagsisinungaling nung sinabi nilang nag-resign si Bersamin for delikadesa? O mas naniwala ba kayo dito kay Bersamin na siya po ay tinanggal talaga